Sa Pampanga, isang manggagamot na nakasuot ng damit ng Poong Nazareno ang kaya raw magpagaling ng sakit. Sa Biyernes pa inaasahang dadagsa sa kalsada ng Kamaynilaan ang daan-daang libong mga deboto para sa taunang traslasyon at kapistahan ng Poong Jesus na Nazareno. Pero ang ilang mananampalataya na may iniindang mga sakit, sa lalaking ito lumalapit. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Ikaw ay aking tutulungan. Nakapagpapagaling daw kasi siya ng anumang karamdaman. Sa tuwing di umano, sinasapian siya ng Poong Nazareno. Yung candy ka? Sasaya ko. Ang tulad. Dito ka gagaling. Opo, salamat. Edobit at Pili Espiritus. Matanda. Oh! Ah! Aray! Ah! Aray! Aray! Wala man siyang kahit na anong aparato, pero kaya niya raw tukuyin kung ano ang iniindang karamdaman ng isang tao. Palakas ang kumukulam sa'y papunta na sa bahay. Nakakapaghimala nga ba ang manggagamot na ito sa tulong ng Poong Jesus Nazareno? Ingatan mo ang Lucky Charm. Humayo ka na tagay ang aking bengus. Ang manggagamot sa video, si Angelito, o kung tawagin ng kanyang mga pasyente, Apolito. Ayon sa ilang mga nakausap naming deboto, tuwing Biyernes di umano, sinasapian ng Poong Nazareno si Apolito. Kaya nitong Biyernes, sinadya siya ng aming team sa kanyang pagamutan dito sa Magalang, Pampanga. Alas 9 ng umaga pa nagsisimulang manggamot si Apolito. Pero ilang oras pa bago ang gamutan, unti-unti nang dumagsa ang kanyang mga pasyente. Hanggang lumabas na ang aming pakay. Si Apolito na nakasuot ng maroon na sutana na katulad ng damit ng mahal na poon. Sinabi po ng Poong Jesus Nazareno na ang maroon ang siyang isusuot ko tuwing ako'y manggagamot po. Bago nang gagamot, ang mga kasamahan niya, nagdasal muna ng rosaryo. Ginoong Jesucristo, Diyos ang taong tutu, makirapat matimbos ka ko. Pero sa kalagitnaan ng kanilang pagdarasal, bigla itong natumba. Siyaging Diyos ang tiyuketa. Ang mga kasama ni Apolito, sinubukan siyang itayo. Baluktutin mo muna ang binti ko, Peregrine. Pero nahirapan ang mga ito. Nagpaapak din si Apolito sa kanyang mga kasamahan. Sa puso. Tama na. Iupo mo ko, Peregrine. Diyos, ipadalain ni Jema kasalanan. Iyan ang oras ng kamatayan ni Amen. Bago Maria, may mong grasya ng Diyos ang tiyuketa. Magkakasab ng babay mo niya panamahulog kami. Ang kayong maglingkod. Kung pakitang tao lang. Pinaupo siya sa isang silid katabi ng imahen. Unang pasyente. Hanggang sa nagsimula na siyang manggamot. Sa pila, nakilala namin ang 76 anyos na si Aling Lolita. Meron ako nararamdaman na dumudugo ako pag nagpupunta ako sa banyo. Dahil sa kanyang karamdaman, nakatakda na raw dapat operahan si Aling Lolita. Walang pera. Yung mga bata, hirap din. Pumupunta naman yung kapatid ko every Friday doon sa kay Apolito. Dinisay ko na sumama na lang ako kay Apolito. Sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan.
Parang gumagaling ako. Yung katawan ko, magaan. Maraming possibility yung pagdumi ng dugo. What if almoranas lang kung fresh blood? Kung maitim na dugo talaga, pwedeng polyp, maganda magpatingin pa rin sila sa specialista. Pati mga malulubhang sakit, di umano, kaya niya raw pagalingin ang matandang lalaking ito na paralisado matapos hilutin at dasalan. Biglang nakatayo. Hindi na ako nakalakad noon. Nagpa-check up ako sa ospital. Binigyan ako ng gamot para lumakad ka. Kaya hindi naman po ako nakalakad noon eh. Si Apolito rin po ang nakapalakad sa akin. Ang panghihina kasi pwedeng may problema sa muscles, sa nerves, no? Or even sa brain. Pero may mga weakness pagka-paralyze na maaari ding maging temporary. Dekada 90 pa raw nung sinimulan ni Apolito ang paggagamot. Matapos daw mapanaginipan ang Poong Nazareno, isang araw matapos tumama ang 1990 Luzon earthquake. Magte-35 years na po ako dito sa misyong ito. Madalas po siyang nagpapakita sa akin sa pamamagitan ng panaginip at ang sabi niya, ako yung pinili niya bilang instrumento at ibahagi ko sa mga taong may sakit. Hanggang kalaunan, hindi na lang daw sa panaginip nakakausap ni Apolito ang Nazareno. Totoo po siyang nakikita, hindi na sa panaginip, ma'am. Dumarating po siya na kinakausap ako, ang sabi niya sa akin, hindi magiging magaan ang misyon o papel mo dito sa mundong ito. Hanggang nagsimula na rin daw itong sumapi sa kanya na madalas daw mangyari tuwing araw ng Biyernes kung kailan siya nanggagamot. Hindi ko po alam yung mga ginagawa ko sa tuwing siya ipapasok dahil iba na yung nasa katawan ko po. Ang ilan sa makatuwang ni Apolito sa panggagamot, gaya ni Agustin at Teodoro, mga dati rin daw na napagaling di umano ni Apolito. 1990, tumatay ako ng dugo. Matagal ako sa ospital, hindi nga pagaling. Lumapit ako sa kanya, ginamot ako. Sabi ng doktor, pagkatapos akong ini-CG, yung puso ko may depresya. Ngayon, mayroong nakapagsabi sa akin, ang gusto mong pumunta doon sa manggagamot, bakit hindi ka ako? Dito ko gumaling. Kulang ka sa tubig, anak. Ang kanyang gamot. Samantala, sa kalagitnaan ng panggagamot ni Apolito, uminom siya ng tubig. Hanggang nagsimula siyang magdududuwal. Hanggang sa ang kanyang bibig, bigla na lang nagluwa ng maliliit na bato. Imposible talaga na magkakaroon ka ng pagluwa ng mga bato doon sa ating bibig. Pwede niya itong naitago or sabihin natin pwede niya itong inilagay. Hindi mo pwedeng ipitin sa bibig mo. Talagang malulunok mo. Yun yung nakakapagtaka. Wala po akong idea kung saan nanggagaling. Ang mga bato na pinaniniwalaan niyang swerte, pinamigay niya sa kanyang mga pasyente. Ingatan mo ang Lucky Charm. Humayo ka na tagay ang aking bendición. Kasi syempre kung may sipon o born, mga virus at na may ibigay ito doon sa isang pasyente, pwede talaga itong makahawa. Isa pa sa matyagang pumila para magpagamot kay Apolito, si Leticia. Parang nanghihina ako, nanlalambot, ganyan kasi baka uric acid at saka cholesterol. Mataas ang cholesterol mo. Mataas ang uric acid mo. Ang kanyang katawan, hinilot at dinasala ni Apolito. I beg, pardon, for those do not believe. Sagrada Puso. Panalangin mo Pagod ka na, anak. yung oras ng kamatayan ni Amen. Kulang na lang. At ipituka mo ay ilabas mo. Talagang totoo yung sinabi niya sa akin, kaya ako napaiyak. Sa kalagitnaan ng gamutan, ang nakapikit na si Apolito may mga isinambit na mga salita. Dahon ng guyabano at dahon ng avocado. 10 days na itong iinumin. Bagay na isinulat naman ng kanyang mga kasamahan. Ito raw ang nagsisilbi niyang reseta. Parang kahit hindi ko pa ginawa, parang gumaan na yung pakiramdam ko. Siguro dahil talagang totoo yung pananalig ko sa kanya. Kung mataas ang kolesterol, syempre mataas yung BP. Pag mga ganito, kailangan talagang mag-take na medication. Isa pang paraan ni Apolito para di umano malaman ang karamdaman ng kanyang mga pasyente ang sarili niyang konsepto ng pagtatawas.
nagsindi ng kandila. Sa 3 basong tubig, nagbasag siya ng 3 ring itlog. Nagsisilbi raw itong parang x-ray na nakakatukoy daw kung anong iniinda ng mga taong lumalapit sa kanya. Yung mga ligaments po niya, yun yung problema niya. Tapos, kalahating katawan, patay. Bawat pasyenteng magpapatawas, sinisingil niya ng 150 pesos. Yun lang po yung binabayaran nila, tapos libre na po lahat yun. May-stroke po ako ng 2 beses noong taon ng 2024. Naghahanap kami ng manghihilot. Sabi niya po marami po na pumipila dito. Yung hilot lang po medyo masakit. Dahil hindi na po gumagana itong kabilang kamay. Ang stroke ay isang pinsala sa utak na maaaring maulit kung solely ang faith healing makakapaggamot. Ang sagot dito ay hindi. Sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Pero hindi raw lahat kumbinsido sa kanyang di umano mga patotoo. Naniniwala ako sa Diyos, pero yung ganyan, hindi kalokohan. Lights, camera, action, best actor katungkyang kalokohan. Marami din po mga pagsubok, pangungutya. Tinatawanan ako ng mga tao. Hindi ko consider na ako yung nagpapagaling sa kanila, yung pananampalataya po nila. Hindi ko itutuloy yung mission na ito kung hindi po totoo yung ginagawa ko. Sa scriptures, wala kang makikita na kwento na ang Panginoong Hesukristo ay sumapi kung kani-kanino. Kaya kung yung banal na kasulatan nagsasabi na walang pagsapi-sapi, bakit naman i-claim ngayon ng kung sino-sino lang na sinasapian sila? Hindi naman natin sinusuportan yung mga faith healing. Meron tayong siyensya na dapat naman nag-i-intervene sa ganitong mga kaso. Nandun pa rin yung folk Catholicism, yung kanyang pagsuot ng Nazareno dahil nahihikayat niya ang mga mamayan na lumapit sa kanya dahil sa representasyon ng Nazareno. Yung iba naman na mga Pilipino ay lumalapit sa kanila dahil nga napakamahal ng pampublikong paggamutan natin. Pangalawa, para sa kanilang paniniwala ay lumagkas pa yung kanilang pananampalataya. Basta't ang alam ko, wala akong pineperwisyo at alam ko totoo yung ginagawa ko. Hanggat kulang ang serbisyong medikal sa ating mga kanayunan. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Ikaw ay aking tutuloy. Marami sa ating mga kababayan mananatiling parang may pasang krus. Pagod na pagod ka na, anak. At ang malulubha nilang karamdaman, bukod tangi na lang nilang iniaasa sa himala. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.